One of my favorite Miss Universe delegates from Mexico is Elisa Najera. She lost to Diana Mendoza in 2008, wherein during that year mahirap talaga siyang patumbahin. And this is one of the era when we can truly say we have the best of the best. And then 17 years later, nakatatlong corona na ang Mexico. Kung gusto rin naman pala muling magkorona ng Meksikana, sana umanap sila ng Meksikanang palaban, naninindak at hindi mo mahanapan ng butas ang performance. Yung hindi nga questionable ang pag-akyat sa top 5. During the announcement of the top 30, marami rin naman sa atin na nag-agree na bonus na lang sa kanya yung spot. Na dapat nga sana ibinigay na lang sa mga babaeng na El Tucuyo katulad nila Argentina, even Ecuador, or Turks and Caicos. Pero the gets nga natin kasi nga business side plus the drama. Nag-spark nga during day 2 and after noon, kumalat ang espekulasyon na pinapaingay na nga ang pangalan niya. Successful ang nangyari dahil nakuha niya ang simpatya ng mga tao noon. Naglipana na nga rin ng mga tea na baka siya nga ang ipanalo. Kaya pala we are wondering na sa Latin communities siyang palaging laman ng mga edits. Visit nga sila kasi may literal na na-awardan. Noong nag-top 12 announcement, gulatan na nga, pilit na nga siyang pinapasok despite of her swimsuit performance. Seriously over the performance of Miss Universe Latina. And here comes the evening gown despite of her lackluster performance. Pinataob niya si Guadeloupe, si Colombia, at kahit si Puerto Rico noong siya ang umisnatch ng isa sa mga spots sa top 5. And then noong nag-top 5 Q&A, yes, nakasagot naman siya. Pero nga kung susumahin yung performance niya, irarank mo na lang from spot 4 to 5. And initially nga may top 3 na magaganap pero wala nga nangyari. And then from there, kinutuban na nga tayo na nagme-mekus-mekus na para sa ihahain. Kasi nga kung susumahin, if nagka-top 3, laglag talaga sila ni Thailand. Pero wala nga naganap, advance pa rin sila sa top 5. At kung irarank mo naman yung performance nila, si Thailand nakaahon na sa number 4 pero siya nasa dulo. At nung naluto na nga ang putahe, hindi nga ito matanggap ng ating panlasa. Dahil nga paano mo dedepensahan ang pagkapanalo niya? Marahil wala nga siyang kinalaman dito, biktima lang din siya. Decision nga ito ng mga taong nagluklok sa kanya. Dito nga natin napagtanto na totoo pala yung sinasabi nung nag-resign na judge na pinipilit nga sila maging pabor kay Mexico, hindi niya ito nakayanan kaya umalis na lang siya. Kaya nga after nang nangyari, inilabas niya agad ang tea. Naglabas din ng hinaing ang Miss Universe 2005, isa sa mga tumayong judge na may something fishy din. Yun pala yung Mexican owner ay business partner pala ng family ng current winner. Grabe nga ang org, no, walang kapreno-preno, bahala kayo dyan. Dahil nga sa huli, it's the battle of the owners. At kung irarank nga natin yung mga nasa top 5, actually, ito talaga yung resulta. Binasa ng pabaliktad. And by far, I believe ito na nga ang biggest cooking show happened in pageant history. Nangihinayang lang din ako na sa Miss Universe pageant siya nangyari. At kung ikaw nga si Jinky, tatanggapin mo bang ikaw ang ika-74th na winner pero hindi ka celebrated ng mga tao? So hindi mo naman siguro to ginusto, biktima ka lang din, pero paano mo nga haharapin ang corona kung puno ito ng kontrobersiya? And now we've just concluded the Miss Universe official statement and the most controversial edition.